Hi everyone! Ang lola nyo hindi na maganda. So, so for this video, Day, sasagutin ko yung isang comment ng ating isang subscriber. Ang sabi niya, Day, first time ko mag-flight. Ano ba dapat mga dadalhin ko? So, ayan, bigyan ko kayo ng konting tips sa mga nagpaplano, nagbabalak, mga first timer na gusto ding mag-apply dito sa Hong Kong. Bibigyan ko kayo ng idea kung ano nga ba ang dapat nating dalhin, ang dapat nating hindi kalimutan, ang mga kailangan dalhin natin. So, unang-una, Day, ang kailangan nyo ay luggage na hindi kalakihan at hindi rin kamaliitan, no? Huwag yung masyadong maliit kasi wala din naman kayong mailalagay doon. Huwag din masyadong malaki kasi baka mahirapan kayo hila-hilain kasi dito sa Hong Kong, Day, ay may mga area na more lakad. So baka pag galing kayo sa airport, pagod sa biyahe, syempre, then ang dami nyo pang pupuntahan, magpa-ID, magpa-medical, punta sa agency. So baka mahirapan kayo pag masyadong malaki or mabigat yung dadalhin yung luggage. So dapat katamtaman lang. Around 20 kilo na na luggage, ganong size kasi in case man na pagpa-uwi na kayo, ang free kasi ng baggage ng amo natin is around 20. Yun ang akin. So ang nadala ko naman na luggage ay around 13 lang nung pag-uwi ko nitong bakasyon ko. Yung laman ng luggage ko, maliit lang din kasi yung luggage ko. Around 13 lang siya. So sayang yung tira na kilo ba na free doon sa ticket ko. Then, yan ang tips ko sa inyo. Around 20 kilo. So, wag nyo na lang punuin, di ba? Wala namang problema yun. Wag nyo na lang punuin. At least yung kaya nyo lang buhatin. So, ayan na. Dito na tayo sa ano nga ba yung mga importante natin na dalhin. So, pag first time nyo mag-flight, Day, yung mga nagpaplano pa lang, ganito yan mangyayari. So, based sa aking experience, kailangan may backpack ka. Isang maleta para sa mga damit mo, mga personal na gamit, then backpack. Importante yung backpack kasi yung mga documents natin ay wag natin ilagay sa luggage. Kailangan nasa backpack kasi pag hawak-hawak mo lang din yan, Day, yung something na naka-folder, kahit saan mo pwedeng mailapag, maiwanan mo, tulad nung isa kong subscriber, naiwan niya sa airport, sa loob ng airport, yung isang paper niya, envelope. So, kailangan may backpack ka na kasi yung mga documents mo sa loob para maiwasan yung lapag dito, lapag doon, hanggang maiwanan. So, diba, trouble yun. Then, yung mga personal na gamit natin, tulad ng kasi hindi pa natin alam kung ano ang madadatnan natin sa mga amo natin. Hindi natin alam kung may pa-free na mga sabon, ganito, ganyan. So, kailangan meron kayong napkin. Kahit sakto lang sa isang buwan kasi pag nag-isang buwan ka na, makakasahod ka naman na. Napkin, wag mong kakalimutan. Napkin, toothbrush, toothpaste, towel, then bra, panty, ayan. So, sa laman naman ng backpack mo, Day, ay yung akin kasi that time, kasi panahon pa ni COVID yun, may isang ternong damit, then may biskwit, then nagbaon ako ng luya, asin, kasi nung panahon ko, nung 2021, mahigpit dahil pagdating sa airport dito sa Hong Kong, may swab test, then pag okay ka, yung backpack naman kasi noon, purpose namin noon, para pag in case na mag-positive pagdating sa airport ng Hong Kong, diretso ka na sa isolation ni. So, pinagdala kami ng ng ternong isang pares na damit, then panty, bra, then pagkain. Kahit biskwit, yan, biskwit, Skyflex, yan. Para in case lang, 'di ba? So hindi naman natin dinadasal at thankful ako kasi hindi naman ganoon sa batch ko, hindi kami nagpositive sa pagdating dito sa airport. So lucky kami. Then nagdala ako ng gamot, mga gamot, Day, tulad ng Alaxan, kasi ang Alaxan, Day, para sa sakit ng katawan, gera yan pagdating mo sa bahay ng amo kasi kailangan natin magpakitang gilas. So, for sure na marami talagang linisin sa mga unang araw, linggo, buwan. Maraming linisin talaga yan, lalo na pag ikaw yung first time na katulong or matagal sila bago nagkaroon ng katulong, 'di ba? Maraming linisin talaga yan, kasulok-sulukan. So for sure sa mga unang araw, unang linggo mo, mananakit talaga ang katawan mo. So kailangan mo ng Alaxan. Nagdala ako ng Alaxan, then
paracetamol, bioflu, kaya in case man na makaramdam tayo ng ah, papunta na sa masama, mararamdaman natin yung pakiramdam natin, ay parang karat ng lalamunan ko. Then strepsil, ayan, ano ko lang, kakabili ko lang ng strepsil nakaraan kasi parang kumarat yung lalamunan ko eh. Ayaw ko na sa akin magmula yung ako una magkasakit kasi sila wala silang sakit. Pag ako una nagkasakit, isisisi na naman sa akin. Ayaw ko pa naman yung ganun kasi nakaraan ang alaga kong panganay ay mabilis magkasipon, ubuhin din. Ayun, nagkakahawaan na, di ba? So, nung one time na 2 days na nagkakasipon yung alaga ko, din ako ang nagkaubo na din ako. So, yung matanda, yung tatay, naninisi. Sabi niya, dahil sa'yo, kasakit yung ganito, ganyan, ganyan, ganyan. So, before yan, nangyari na din yun. Sinisi na naman niya ako nung una pa nung pangalawahan, nainis na ako kasi hindi naman ako yung nauna na magkasakit. So, sabi ko, ako na naman, parang nainis talaga ako noon kasi doon talaga ako umaano yung ulo ko na ingon sabi ko yun siya, nagpapaligo kami noon ng alaga ko dahil sa'yo, sabi niya ganyan, dahil sa'yo, sabi niya naiinis ako noon kasi alam ko na hindi galing sa akin kasi nauna ang bata magkasakit o syempre ako nag-aalaga, aatchi sa akin, nananadya pa naman umatchi sa'yo. So sabi ko, nasagot ko talaga siya, ako na naman, sabi ko ganyan, ako na naman, din nakasbusangot na ako, hindi ko na siya kinitubo, nakabusangot na ako, naiinis talaga ako. Kaya nito, sabi ko, buti kinabukasan, nag-market ako, so nakabili ako ng strepsil worth 22 Hong Kong dollar. Hala na, basta ang importante, kasi wala silang nararamdaman pag sa akin ng mula. So, awa ni Lord, na naman, hindi naman tumuloy yung pagkakarat ng lalamunan ko. Lagi lang ako naka-face mask kasi pag yung lamig at yung init, kasi nagpapaheater sila dito. Pag nalalanghap ko, nagdadry yung lalamunan ko. So, naka-face mask ako sa buong araw sa loob ng bahay. Then, kaya wag niyo kalimutan yan, Alaxan, Bioflu, at Rexidol dahil lalo na pag may anak na tayo. Ang Rexidol kasi maganda, kasama na binat. So yan, kahit nga nung naubos ko na yung mga gamot ko, may isa akong subscriber si Ate IC Vlogs. Nagpadala ako sa kanya, nag-send ako ng 500, ate, bili mo ako ng ganito, ganyan. So nung pagdating niya dito, nag-meet kami, yun, nakuha ko din. Ngayon, paubos na din. At dahil nga nung papunta ko dito may sira ang ngipin ko, laging nasumpong. So hindi ko na din kinalimutan yung amoxicillin at yung mefenamic kasi pag ang ngipin pa naman nasakit, wala talagang ay nako, hindi mo alam saan galing, 'di ba? Ang ngipin mo at ang ulo mo, yan partner. So hirap magtrabaho pag ganyan, pag ngipin ang problema. So nagdala na ako ilang banig yun, mefenamic at amoxicillin kasi partner niyan nagduduktor-doktoran kasi nawawala din naman na siya. So, ang isa nyo pang kailangan wag nyong kalimutan is pocket money day. Kahit 2,000, ako kasi 2,000 Hong Kong dollar ang pinapalit ko sa airport. Sa airport na ako nagpapalit nun. Worth 300 ata, 310 sa pera dito. Kasi baka matulad kayo sa isa kong subscriber na akala ko lahat ng agency or lahat ng is susunduin tayo galing sa airport. Hindi pala, day. Kasi may isa akong subscriber, day, binigyan lang siya chinat lang siya ng instruction. O ganito, sakyan mo, ganito, ganyan. Sabi ko, yan pa naman yung yung kinatatakot ko din, yung magbiyahe. Lalo na dito sa Hong Kong, first time mo pa dito na pumunta dito din. Papabiyahein ka lang na mag-isa. Bigyan ka lang ng sabi ko, dahay. So, buti na lang, nag-pocket money din siya. So, kung ikaw, wag mo talagang kakalimutan na magpapalit ng pera. Kasi in case man, at least, di ba, ready ka, handa ka. Hindi mo pa alam ang madadatnan mo dito pagdating dito, paglapag mo dito sa Hong Kong. Pero karamihan naman ng nakakausap ko, dadalawa pa lang ata yung nakausap ko na sila mismo ang pumunta sa bahay ni amo. Kadalasan naman sa agency ko, swerte pa din ako kasi napunta ako doon sa agency na sinusundo. Kaya mula airport, tinest kami, din okay, din may nag-pick up sa amin na service from government kasi yun, din diniretso kami sa hotel. Din pagdating sa hotel after 26 days, may pumick up sa amin na babae na staff ng agency. Din ayun, sunod-sunod lang kami sa kanya, dala-dala yung mga gamit namin. Then ito tips ko sa inyo, wag nyo masyadong mabigat yung backpack nyo kasi pagdating dito ay
may medical pa kayo. So, ano ang medical? Kinuhaan lang naman kami ng dugo at in-x-ray. Yun ang ginawa sa amin. So, bakit sinabi kong wag masyado mabigat? Kasi yan ang bilin din ng agency ko na wag masyado mabigat. Kasi sabi ko, bakit naman ganyan-ganyan? May nabasa din akong post na dahil nagkaroon siya ng problema, nagkaroon siya ng scar sa baga niya dahil nga daw sobrang sakit ng likod niya dahil nga daw mabigat yung backpack niya. So ayan, tips ko din sa inyo. Then pagkasundo sa amin galing hotel noon, sunod lang kami pumunta ng immigration pa for ID, then pagkatapos sa ID, lakad na naman kami NTR para magpamedikal. So, lahat yun dahil hindi kami naglabas ng pera kasi sinundo kami. So, yung pocket money ko, hindi naman siya nabawasan. Yung tips ko sa inyo na huwag kakalimutan magdala ng pocket money, para yun in case man na kung ang agency mo ay hindi ka susunduin, kung ikaw mismo ang pupunta sa kanila, so may pera kang pamasahe. 'Di ba? Then, pag galing sa medical, balik sa agency, doon na pipick upin ng amo. So, ang mga damit naman day ay, ang dala ko noon is 5 lang, 5. So, bago pala yan, alamin nyo ang weather ng bansa na pupuntahan nyo. Tulad ngayon, December to February, winter season. So, ang mga damit, kailangan medyo makapal ang, hindi lang medyo, kung piliin nyo na yung kahit ilang wash and wear lang naman kadalasan dito day. Ako ganun din, nakikita nyo sa video ko. Bukas, iba naman din, ulit lang, yung wash and wear lang naman kadalasan dito. Pati mga amo ko, mga wash and wear lang naman. So, basta, makapal siya na kayang pang winter din, magsapaw-sapaw na lang naman na kayo niyan. Din yung pants, importante, medyo makapal din. Kasi mahirap, lalo na pag baguhan ka, wala ka pang kakilala. Tulad ng isa kong subscriber, naku Diyos ko po, nanginginig siya sa lamig kasi yung amo niya ay, ewan ko, walang pakiramdam. So, tinulungan ko siya na nagbigay lang ako ng 2 pares kasi yung ako nga din ay wala nga din masyadong damit kasi hindi rin ako nabili. So, tinulungan ko siya para makahingi ng mga kababayan natin na mayroon naman namimigay dito pero hindi, mahirap kasi umasa, di ba? Then, ayun na, may nagbigay sa kanya nun na mga pagkain din, pang winter, ang dami si Day Kimberly at si Day Mary, Joanne, yan. May mga nagbigay sa kanila. So, importante yung luggage nyo at mga documents ay nakabukod ha. Yan yung importante. Kasi, pagdating sa airport, may hahanapin na documents tulad sa akin noon ay kailangan mga something ganito ganyan. Dati kasi may ini-scan day. So, nahirapan ako mag-intindi ng English nila. Ang English ko din bulok-bulok. Hindi ko maintindihan. So, ang ginawa ko noon that time, binulat-lat ko na lang yung gamit ko. Binulat-lat ko doon. Hanapin mo yung kasi nagagalit na yung babae. Nagagalit na siya. Kasi alam nyo, yung pagdating nyo sa airport, kanya-kanya na talaga day. Kanya-kanya na ng sikat. Buti ako noon. Kulit na yung nag-a-assist sa akin, hindi kami magkaintindihan. Tapos yung cellphone ko, isa pang problema kasi nga, hindi nagana, naghahang, Diyos ko po. May i-scan, imalabo na yung camera sa back. Hindi ma-scan. So, ang ginawa ng babae na nag-a-assist sa akin, siya na ang cellphone na niyang ginamit. So, mahinihingi siyang papel sa akin. Hindi ko naman maintindihan yung English niya. Hindi masyadong islang na mulol kasi. Then, sabi ko, binulat-lat ko na yung gamit ko doon. Siya na lang pumili. So, yung kangangahan ko, di ba, nadala pa pati dito sa Hong Kong hanggang ngayon. Kaya swerte na rin ako sa mga amo ko kasi mababait sila na pagtsagaan nila ako. Yung amo ko, kahit yung English ko ay wrong grammar, siya yung nagko-correct para maintindihan ko, para umaga, di ba, pag sinabi ko sa kanya, wrong grammar ako, then, ganito, ganyan ba yung gusto mong isabihin? Oo, ganyan. Ang swerte ko na din sa mga amo ko kasi napagtyagaan nila ako, di ba? So, ayan na mga gamot, ano na ba yung mga nasabi natin? Yung, syempre common na yung bukod sa documents mo na galing sa, naka-bundle na yan dahil, naka-stapler na yung gamit mo. Yung ticket mo, ganyan, yung mga papel mo galing agency, naka-bundle na yan. So, huwag mong paghihiwa-hiwalayin. Naka-bundle yan. So, lagi yan dapat sa backpack mo. Kasi, in case na hingiin, huwag mo isali sa check-in luggage mo. Ano na ba? Yung sa damit, sa gamot, sa pocket money, yan importante. Then, ano pa bang nakalimutan natin? Sa mga personal na gamit, ako kasi wala naman ako masyadong
kaartihan, kumbaga sa para sa mukha, wala naman napkin, yun, napkin, wala naman akong pang ganyan-ganyan, wala akong ganyan-ganyan. So, kaya konti lang yung dala ko talaga, konti. 5 pambahay, tapos isang pang-alis yun yung mismo kong pag flight, yun yung isang pantalon at medyo matinong damit, matinong damit, 2 jacket kasi lamigin talaga ako. Yan lang yung laman ng backpack ko. Importante naka-backpack ka talaga, day, para maiwasan yung lapag dito, lapag doon, maiwan yung gamit mo. So, ayan lamang for today's video, day. Sana nakakuha kayo ng idea sa mga first timer DH dyan na nag-a-apply dito. So, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next time. Bye.